Ang manananggal sa bayan ng Pagsanjan. Sa bayan ng Pagsanjan, may isang kwento na matagal nang binabaybay sa mga labi ng mga matatanda. Isang kwento ng takot na hindi matitinag, ang kwento ng isang manananggal. Si Aling Rosa ay isang matandang mangukit ng kahoy. Simple lamang ang kanyang buhay. Madalas siyang makita sa kanyang maliit na bahay sa gilid ng bayan, laging nagtatrabaho ng mga kahoy, at nag-iisang naglalakad sa mga makikitid na kalsada. Walang ibang tao na nakakasama sa kanya. Ang mga batang natututo sa kanya ng mga kasanayan sa ukit ay nagsasabi na may kakaibang aura si Aling Rosa. Tila ba may lihim siya na hindi kayang matuklasan ng kahit sino. Walang magtatanong kung bakit hindi na siya nakikita tuwing gabi. Hanggang isang araw, nagsimula na silang makakita ng kakaibang liwanag mula sa kanyang bahay. Kung minsan, ang buong bayan ay naririnig ang isang malupit na sigaw na umaabot sa dilim ng kabubatan. Sinabi ng mga matatanda, kung gabi, iwasan mong dumaan sa kalsadang iyon. Walang nakakaalam kung anong nangyayari kay Aling Rosa tuwing 10 oras ng gabi. Isang batang lalaki, si Tomas, ang dumating sa bayan. Mula sa ibang bayan siya at hindi pamilyar sa mga kwentong bumabalot sa Pagsanjan. Sinabi ng kanyang ina, huwag mong kalimutang magdasal, anak. Huwag kang magtagal sa gabi, lalo na kung madilim na. Ngunit si Tomas ay hindi naniniwala. Akala niya mga kwento lang ng matatanda ang lahat ng iyon. Isang gabi, naglakad siya papunta sa bayan ng mag-isa. Habang naglalakad siya, nadaanan niya ang isang matandang babae sa gilid ng daan, si Aling Rosa. Magandang gabi, bata, bati ni Aling Rosa. Huwag mong kalimutang magdasal bago matulog. Saglit lang na nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit nagpatuloy si Tomas sa paglakad. Hindi niya naramdaman na may masama sa matanda. At sa kabila ng kanyang kabataan, nagsimula siyang maglakad ng mag-isa patungo sa kabubatan. Ang buong paligid ay tahimik, tanging ang tunog ng mga alitaptap ang maririnig. Ngunit habang lalapit siya sa kabubatan, narinig niyang parang may malalim na sigaw na umaabot mula sa itaas. Tumingala siya at nakita ang isang kakaibang liwanag sa pagitan ng mga puno. Ang liwanag na iyon ay tila may kilig sa kanyang balat. Hindi na siya makapaglakad ng matulin. Nang humarap siya, nakakita siya ng isang nilalang na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang malaking anino sa pagitan ng mga puno. Isang nilalang na may malalaking pakpak, na tulad ng sa paniki, ang bumangon mula sa dilim. Ang matandang si Aling Rosa na nakita niyang naglalakad kanina ay nag-iba ang anyo. Ang kanyang katawan ay nawala mula sa bewang pababa, at ang itaas na bahagi ng katawan ay lumipat sa isang anyo ng isang nilalang na may pakpak. Ang mga mata ni Aling Rosa ay hindi na ang matandang babae na nakasanayan niyang makita. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula, parang apoy na naglalagablab. Ang mga labi ng nilalang ay nag-crack, at isang nakakatakot na tinig ang bumulong sa kanya. Huwag mong kalimutan, bata, ang mga kaluluwa ng gabi ay hindi namamatay. Si Tomas ay hindi makagalaw sa takot. Naramdaman niyang ang hangin ay lumamig at ang mga pakpak ng manananggal ay nagdulot ng isang nakakabinging tunog. Ang nilalang ay humakbang patungo sa kanya, at ang mga pakpak nito ay nagsimulang mag-flap ng mabilis. Tomas, hindi mo kami matatakasan, anang manananggal habang ang dilim ay sumakop sa paligid. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap ng pula, at ang dilim ay parang umaabot na sa kanya. Takot na takot si Tomas. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw. Ngunit bigla niyang naalala ang mga kwento ng matatanda. Isang maalab na sigaw ang umabot sa kanya mula sa kabubatan. Ang manananggal ay lumipad at naglaho sa dilim, ngunit ang takot ni Tomas ay hindi nawala. Tumakbo siya patungong bayan, ang hangin ay malakas at tila may mga mata na sumusubok abutin siya. Nang makauwi si Tomas, tinanong siya ng kanyang ina. Anong nangyari, anak? Ngunit hindi siya makapagsalita. Nang gabi niyon, hindi siya nakatulog. Walang tigil ang kanyang utak sa pag-iisip tungkol sa nakita niyang nilalang. Simula noon, hindi na siya tumanggi sa mga kwento ng matatanda. Hanggang ngayon, sa bayan ng Pagsanjan, may mga kwento pa rin tungkol sa manananggal. Ayon sa mga matatanda, tuwing gabi, lumilipad ang mga nilalang na tulad ni Aling Rosa, naghahanap ng kaluluwa na makakain. Kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang hangin na parang may pakpak na dumadaan sa kabubatan. At isang malupit na sigaw ang sumasabay sa gabi, na tila ba nagmumula sa isang nilalang na hindi mo kayang makita.
At sa dilim ng gabi, kapag ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap, ang mga mata ng manananggal ay muling magliliyab, naghahanap ng isang makakain sa bayan ng Pagsandian.